Okay, update tayo ng firmware ng ating router. Looks like mayroong dumating na update based doon sa portal niya. I-check natin. Okay. Click natin yung update now. Ulit ko ba? Hindi. Okay, ulit. Okay, so naka-access router ako and may gamit ako na AI mesh. Updated naman yung ating router and then yung ating AI mesh node router ang kailangan ng update. Okay. Yan. So, copy-paste ko lang yung model ng router. Then, search. Yan. Click lang natin yung unang link. Try natin mag-switch ng location. Wala. So, balik na tayo sa previous page. Okay, stay here. BIOS and firmware. Okay, so August 25 pa pala ito release. Yung wala nakita yung update. I-double check lang natin yung version number niya. Okay naman, so download. Okay, so practice ko lang na from downloads folder, kinakopy ko siya sa aking external drive. Yan. Okay. Then, copy paste yung file name, create tayo ng folder. Then, move natin siya sa folder. Ito is para hindi tayo malito kung ano yung i-apply natin na patch. Yan. Then, copy natin yung folder. So, I'm using Linux nga pala. No? So, for Windows, meron din namang program na pwedeng i-download pang check nung SH256 SAM. So, kunin natin yung SH256 SAM nung file na dinownload natin. Then, double check natin kung same sila nung nakapost doon sa website. Okay, mga same naman. So, ito is to make sure lang na hindi tampered yung dinodownload natin. So, since hindi naman siya tampered, pwede na natin siyang i-unzip. Okay. Yan. From here, double check lang ulit ng file name. So, kaya naging double check to make sure na hindi ka magkamali ng upload kasi pwedeng ma-break ang router natin kung mali yung may upload natin na firmware. Okay naman, so proceed tayo sa upload. Okay, nag-open siya ng bagong window. Okay. Ayan. Login lang. So, iba yung login ng ating AI mesh node compared pa dun sa main router. Ayan. Upload lang natin yung file. Okay, so double check ko lang kung tama yung version. Click na lang wala yung window. Okay, so yung window na yun. Ayan. Okay, confirm. Then proceed na tayo sa upload.
So, antayin na lang natin matapos yung upload as well as yung pag-apply ng patch. So, parang wala naman pinakaiba sa operating system natin, whether Windows, Linux, or sa mga mobile phone natin. So, kailangan lang natin i-apply yung mga latest patch or update din sa ating mga router. Ito ay para ma-address natin yung mga security vulnerabilities niya, and to make sure na secured yung ating router. Okay, antay lang. Okay, completed. Double-check lang natin kung na-apply yung patch and kung hindi na-break yung ating router. Refresh lang natin. Okay. So, mukhang updated naman and working. Okay. So, yun lang. Salamat.